maghal, walang hanggang kapayapaan ngayon at magpakailan. Ilan ang mga kasangkapan ng panahon? 7 po ang parlante, 2 korandera at 10 korandero. Tinatawagan lagi ang bawat kasangkapan ng panahon higit sa mga araw na katulad nito ang pagbabalani ng tubig. Nalalaman ninyo ang inyong mga tungkulin na nawa sa bawat panahon at pamamalagi na pook na ito ay maging katagumpayan ng iyong kaluluwang makapanuparan ang bawat isa ng kanyang sariling tungkulin. Bagamat marami ang mga alagataang panglaman, ay nalalaman ninyo kung mayroon ang panahon na kayo'y pangangailangan, ay mararamdaman ninyo sa inyong sarili na kailangan punuin ang mga bagay na ito. Sa pagbabalani ng mga tubig ay nangangailangan din ng paghahanda ng isang kasangkapan ng panahon. Hindi lamang sa pagkumpas ng iyong mga kamay ay tumuruan din ang inyong mga pag-aambil ng mabuti upang walang kasagkaan ang inyong tungkuling maibigay ang mga lakas sa mga tubig na inyong binibihian. Kung nagkukulang man ang bawat isa, ang mga tubig na iyan sa inyong harapan ay mayroon sapat na lakas. At binibigyan pa rin ang kaparaanan ng mga kabatlayaan kabila ng inyong kakulangan sa inyong sarili. Ay binibigay pa rin ang sapat na kagamutan para sa mga tubig na iyan. Subalit, kinakailangan din ng pagsikapa mga iniibig na mga kasangkapan ng panahon na kayo ay makapanuparan sa inyong tungkulin na mayroon ng kalinisan sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat kinakailangan magsandugo ang mga ito upang maging katagumpayan ng bawat isa. At mayroon din ang mga patakaran, ang mga binhing iyan. Matapos ng pagbibinhi ay mailagay ito sa kawastuhan ng kanyang kalagayan. Na ang mga gwardiyan na siyang namamahala sa mga tubig na iyan ay siya lamang ang makagagampan upang mailagay sa tamang kalagayan ang mga tubig na iyan.
tulad ng napagkasunduan ng matagal ng panahon. Alam ninyo, mga iniibig na gwardiyan, ang inyong mga tungkulin na nawa ay hindi natin ito bigyan ng pagkakataong hindi ninyo mabigyan ng pansin na katotohanan nangyayari sa loob ng inyong luluyan na marami pa rin ang kumukuha ng tubig na iyan na hindi sa inyo nanggagaling o hindi kayo ang nagbubuhos ng tubig sa kanilang kalagayan o sa kanilang lalagyan. Bakit may mga ganitong pangyayari? Sapagkat wala kayong kahigpitan o disiplina sa loob ng inyong luluyan. Ang maliliit na katungkulang ito na hindi ninyo inaantala na marami ang nangyayari sa inyong luluyan at nagkakaroon ito ng mga negatibong lakas na naghahari at dahil dito'y kung bakit may kaguluhan ng parin sa inyong sarili ang maraming nagaganap sa loob at labas ng luluyan ito. Ang maliit na tungkulin ng bawat isang mahalaga. Kaya nga, uunahin natin ang pagdidisiplina ng sarili sapagkat makatutugon kayo sa inyong dakilang tungkulin kung ang pagnanasa ng bawat isa'y naroroon ang pagnanasang maibandalas ang kanyang nasain, ang kanyang mabuting gawa sa paglilingkod bilang isang mag-aaral ng panahon sa loob ng luluyang ito. O kayo man ang mga kasangkapan ng panahon, o kayo man ang meron na mabigat na tungkulin sa loob ng luluyang ito. Mga iibig, mga kapatid, hindi kayo pinapalo, hindi kayo binibigyan ng mabibigat na katungkulan. Ang bawat isa sa inyo, kung makagagawa na higit sa inyong magagawa, kung ang isang pag-aaral ay higit ninyong naunawaan at ito ay nailagay sa kahayagan, ay nagkakaroon ng kagaangan sa kanyang kalooban. Paano'y unti-unting makahakbang ang kanyang panyapak. Subalit habang mayroon ng kasagkaan na maraming paglalakbay ng bawat isa, kung ang sagabal na ito'y nakatitibo sa inyong pagkatao at hindi kayo makaganap ng inyong mga dakilang tungkulin, ay magtimbang kayo at mag-aral. Bakit nangyayari sa inyo ang mga bagay?
Hindi nagpaparusa ang Diyos at ito'y nalalaman niyo. Sapagkat ang inyong pagbulaos sa kapatagan ng lupang ito, ang pagkakaroon ng malay, na maraming tagpo buhay na inyong nilakaran sa mahabang panahon, ay isang proseso ng pagkaunlad ng tao kung siya'y magsusuri at magtitimbang na ano na ang kanyang nagawa at ano na ang kanyang naisbit sa bulto ng kanyang pagkatao at kung ano na ang naging kaganapan sa kanyang sarili upang mabuhay siya ng mayroon ng kapayapaan at kaluwalhatian ng kanyang ako. Subalit, kung ang maliit na pagsubok ay hindi ninyo madala at pinanghihinaan kayo sa inyong sarili, ay higit ninyong pag-aralan ang bawat nanunulas sa inyong mga labi, ang bawat kaisipang inyong naiwan. Wabaldas ang inyong mga lakas na ipinakikita at pinahayag. Sapagkat dito nga kayo mag-aaral sa buhay ngayon. Kaya nga, nasa sa inyo ang katagumpayan. At ang mga kabatlaya ay nagpapaalala lamang sa maraming kakulungan ng inyong mga sarili upang makising ang mga natutulog, ang mga hihimbing na pagkatulog at pagkaigit ng inyong mga ako sa malalambot na higaan. Binabalikwas kayo, inuuntad kayo sa maraming panahon sapagkat kinakailangan dumating ang mga panahon na ito upang magkaroon ng katuturan ng inyong mga pag-aaral at paano nga ninyo magagampanan ang isang dakilang tungkulin. Hindi lamang sa loob ng inyong mga tahanan, kundi sa pamayanan na inyong sinabibilang. Kaya nga, tinatawagan kayo sa inyong mga paggawa. Higit na kayo na naroon sa pamunuan na kinakailangang magsuri at magtimbang kung paano ang mga kalagayan at pangyayari sa loob at labas ng landuyang ito ay maraming panahong nakalpas, maraming panahong pagsubok na wala ng katumpakan at hindi ninyo mailagay sa tamang kalagayan. O kaya nga tinatawagan din kayo na sana'y magampanan ninyo ng mayroon ng kahigpitan. Sapagkat ang mga patakaran ay nababaliwala lamang. At kung ano ang pagnanasa ng isang sarili ay yaon ang nasusunod. Subalit pag-aralan ninyo
na maraming ng pagbabago ang nangyayari sa loob at labas ng lunduyan ito. At kung ano man ang mga pagbabago iyan, ay timbangin, suriin, kung alin ang higit na mahalaga at kung ito nga ba'y nakapagdadala ng kapayapaan at kababaan sa kanyang sarili. Hindi nagnanasa na ang lunduyang ito'y makilala. Sapagkat kung makikilala man ang lunduyang ito, ay nang dahil sa paggawa ng mga mag-aaral ng pagpapatotoo sa kanyang sarili. Kung makikilala man ang lunduyang ito, ay nang dahil marami ang nagsisikap at nagkakaisa ang bawat isa sa inyo na managumpay sa adhikain ng pagkakapatiran. Yaong naroon ang kababaang loob na ipinamumulat sa mga tao ang mga paglilingkod na mayroon ng pag-ibig. Yaong paglilingkod at paghahayag ng kanyang mga gawa na siya'y katilas ng kanyang kapwa nilikha at nadarama niya ang pinakapayak na pamumuhay ng kanyang kapwa at maidulog niya ang kanyang sarili upang siya'y maging kapatid ng kanyang kapatid. Ganito kayo binibigyan ng maraming pagsusulit. Ganito kayo pinalalaki at pinagbabaon upang mabusog ang inyong mga kaluluwa sa maraming aralin ng buhay. Aanhin ng lunduyang ito ang kagandahan na inyong nakikita. Kung sa loob ng lunduyang ito'y walang pagkakapatiran at pagkakasunduan, aanhin ang magandang lunduyan. Kung nagkakawatak-watak naman ang marami sa inyo at hindi kayo nabubuklod sa isang layunin. Kung kaya nga binubuksan ito sa kasalukuyan upang mapag-aralan ninyo na marami pang panahon na maaari ninyong gamitin upang kayo nga ay maging karapat-dapat na manlalakbay panahon at mag-aaral ng simulain ito. Kababaan ng kalooban, payak na pamumuhay, kahandaan ng sarili, paglilingkod sa kanyang kapwa, umiibig kanino man, hindi bibigyan ng halaga ang kalagayan ng tao
kundi ang kanyang pangangailangan bilang isang tao at kapatid. Ito ang iniiwan sa inyong kalagitnaan. Sapagkat ang lahat ay may katungkulan. Mayroon kayo ng pananagutan sa inyong mga sarili. At kayo ang gumagawa ng kagandahan ng mga kasaysayang inyong ginuguhit sa aklat ng buhay. At kayo rin ang sisira ng kagandahang ito na matutunghayan ninyo. Sa kabila ng maraming panahong ibinigay sa lahat at bawat isa, ay turoon kayo ng maraming paghingi ng pagpapaumanhin at maninikluhod kayo upang ang mga bagay na inyong nasayang ay muling maibalik upang magamit ninyong muli ang panahon sa paglalagak ng inyong kalagayan sa tunay na hangarin ng kanyang Apo na mahimpil at mapanuto siya na magkaroon siya ng kapayapaan at kaluwalhatian at kaliwanagan. Kaya tinatapik ang inyong mga balikat. Pinakikinggan ang inyong mga daig. Pinakikinggan ang inyong mga dalangin. Subalit kayo'y magpakatotoo sa inyong kalagayan. Sapagkat nalalaman ninyo, ang bawat galaw ng bawat isa'y mayroon ng ganting galaw na bumabalik lamang sa inyong mga sariling ako. Ito ang iniiwan sa inyong kalagayan. At pansamantalay, iiwan ko ang kapayapaan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid at ang inyong patnubay.